Magandang araw po mga kaibigan. Isang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Floro. Naging mahirap ang buhay namin ni Inay nang iwan kami ni Itay. Naging sakitin kasi si Inay at ako naman naligaw ng landas. Ayun, tinamaan ko. Sa dami ng tama mo, malabong mabuhay ka pa. Aalis na ako rito para makuha ko ng kabuuang bayad ko. Mahusay ka talaga, Floro! Hindi nagkamali ang kaibigan ko sa pagre-recommenda sa'yo, ha? Ayoko kasi na napapahiya ako sa kliyente ko eh. Para naman mas maging magandang kita ko, Don Roberto. At dahil nagawa mo ng pulido ang ipinatrabaho ko sa'yo, eto. Ayan, ang kabuuang bayad ko. May bonus pa yan, ha? Salamat ho. Hindi pa tayo tapos. Bakit ho? May isa pa akong gustong ipatrabaho sa'yo. Ang dami niyo ho palang kaaway. Ayoko kasi na hinahadlangan ang aking landas. Sino po ang gusto niyong trabahuhin ko? Okay. Tatawagan kita kapag naihanda ko na mga kailangan mong info. Maganda ka na lang, ha? Areglado, Don Roberto. Gabi na. Wala pa ang anak ko. Sana naman kaya siya nagpunta? Dahil? Ay, dumating na siya. Anak, narito ako sa silid. Bumili po ako ng mga gamot niyo. Pati ng pagkain natin. Para makakain na tayo bago kayo uminom ng gamot. Salamat, anak, ha. Ay, kaya lang saan mo na naman kinuha ang perang ginastos mo sa mga yan? Pinagtrabahuhan ko yun. Huwag nyo nang intindihin. Basta tanggawin nyo, magpagaling kayo. Anak, pasensya ka na. Nagiging problema mo na ako. Hindi nyo naman ako kasalanan na magkasakit eh. Si Itay, siyang may kasalanan sa paghihirap natin dahil pinabayaan niya tayo. Ang ganda naman ito, Floro. Sigurado mahal ito. Okay lang yun, Divina. Talagang nagtabay ko ng pera para mabili ko ang bracelet na yan. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Pinagtapat mo na sa akin ang tunay mong trabaho. At sa kabila noon, hindi kita nalayuan. Naging mabuti pa rin ang pakikitungo ko sa'yo. Kaya naman nagpapasalamat ako. At lalo ka rin napamahal sa akin. Pero sana, kung talagang mahal mo ko, iwan mo na ang trabahong yan. Divina. Napanganib yan. At isang masamang trabaho. Flora, magbagong buhay ka na. Anong magiging trabaho ko? Hindi naman ako nakapagkolehiyo. May iba pang mapagkakakitaan. Mabuting trabaho. Idilat mo lang ang iyong mga mata. Ay, Divina! Ang ganda naman ng bracelet na bigay sa'yo ni Floro. Kung hindi nga lang ayoko masaktan ang loob niya, hindi ko to tatanggapin, Chona. Huh? Bakit naman? Dahil galing yan sa hindi maganda niyang trabaho. Oo, ganun na nga. Ano nga ba talagang trabaho niya? Hanggang ngayon ayaw mong sabihin. Pasensya na. Pero hindi ko talaga pwedeng sabihin. Alam mo, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang siya sa trabaho niya. Tapos, tanggapin
mo na lang lahat ng mga alas na ibinibigay niya. Jonah? Oh, di ba? Hindi mo naman hinihi sa kanya yun. Kaya wala kang kasalanan. Pero gusto ko nga magbago siya. Para sa aming dalawa. Akala ko, hindi na matutuloy ang trabaho ko sa inyo, Don Roberto. Matagal kasi bago niyo ako tinawagang uli. Nagpalamig lamang ako, Floro. Para kung may mangyari man sa kanya, hindi ako mapag-iinala, di ba? Sino po ba ang taong gusto niyong ipatumba? Okay. Ito. Ito ang envelope. At nariyan ang kanyang picture. Maging ang paunang bayad ko sa iyo. Ha? Ang tirahan po niya, narito ba? Lahat ng info na kailangan mo nakasulat na dyan. Kompleto. Okay? Aha. Balita mo na lamang ako, ha? Kung ano ang nangyari. Malaking halaga ng naiipon ko. Nabayaran ko na rin itong binibili kong bahay namin ni Inay. May kabuhayan na ako kahit papano. Hindi na kami magugutom ni Inay. At madaragdagan pa ang pera ko dahil sa perang ibinigay ni Don Roberto. Patingin nga nitong nasa envelope. May dagdag ang perang ibinigay niya. Ang picture, eto. Hindi. Ang nasa picture, hindi ako maaaring magkamali. Flora, may gumugulo ba sa isip mo? Oh, wala ho na eh. Napapansin ko kasi, patamlay ka. Pagod lang po ako. May problema ka nga. Papaano ka napagod? Hindi ka pa naman umalis ng bahay. Nay, Tungkol ba sa trabaho mo ang bumabagabag sa'yo? opo. Sabi ko na naman kasi sa'yo, iwan mo na ang gawain yan. Hindi sa lahat ng panahon makakaligtas ka sa batas ng tao, anak. At lalong hindi mo maliligtasan ay ang batas ng Diyos. Nay, Anak, pakiusap. Iwan mo na ang gawain yan. Mga ibang lugar tayo. Doon ka magsimula ng isang bagong buhay. may pagkakasala kay Don Roberto ang taong ito. At may kasalanan din sa akin. Kaya dapat lang siyang singilin. Anak, matakot ka naman sana sa Diyos. Itigil mo na yan. Tamang pwesto ko rito sa madilim na bahagi ng kalyeng ito. Palapit na siya rito. Gusto kong bago kita patayin, masumbatan man lang kita. Sandali. Sandali. Sino ka? At bakit mo ako inapakan? Hindi mo na nga siguro ako natatandaan. Hindi lang dahil madilim dito, kundi dahil matanda ka na. Oh, Matagal na panahon na tayong hindi nagkita. Pero ako, hindi kita makakalimutan. Dahil pinabayaan mo kami ni Inay. Floro, Ako nga, ang batang yung pinabayaan. Kaya naging isang hard killer. ano? Hindi. Alam mo bang inutusan ako ni Don Roberto para patayin ka? Si Roberto? Wala akong kasalanan sa kanya. Hindi lang niya matanggap na naungusan siya ng aking kumpanya. Pero para sa akin, malaking kasalanan mo. Iniwan mo kami ni Inay. Sumama ka sa ibang babae. Kaya kami naghirap.
at naligaw ako ng landas. Oh, Floro, Hindi na kayo naawa sa akin. Hindi niyo man lang ako tinulungan. Wala kayong kwentang ama. wala akong kasalanan sa inyo. Lalo na sa'yo. At hindi rin ibang babae ang dahilan. Kaya ako kayo iniwan ni Minda. At anong dahilan? Nahuli kong may kalaguyo ang nanay mo. Sinungaling! Yan ang totoo. Kahit tanungin mo siya. At ikaw, hindi kita tunay na anak. Ano? Oo. Anak ka niya sa dati niyang nobyo. Tinanggap kita. Inaring anak. Dahil ang akala ko, magbabago na si Minda. Pero nagkamali ako. Nagawa pa rin niya akong pagtaksilan. At sa sarili ko pang pamamahay. Ngayon, masisisi mo ba ako? Kung iwan ko ba kayo? Kung kasalanan man ang ginawa ko, sige! Patayin mo ako! Masamang loob ko sa nalaman ko, Divina. Ang taong kinamuhian ko ng mahabang panahon dahil sa akala ko may kasalanan sa amin sa palang walang pagkakasala. Dahil si inay ang nagkamali at inilihim pa niya sa akin yun. Naunawaan kita, Floro. Pero mas makabubuti. Pawiin mo na ang puot sa iyong puso. Patawarin mo na ang iyong ina at maging ang iyong sarili. At simulan mo na ang ganap na pagbabagong buhay. Totoo. Totoong sinabi ni Pepito, anak. Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala. Pero inilihim niyo sa akin ang lahat. Pinapaniwala niyo ako sa isang kasinungalingan. Matawad, anak. Natakot akong kabuhian mo. Kaya hindi ko sinabi sa iyo lahat. Kinamuhian ko siya. Muntik pang patay. Yung pala hindi naman dapat. Patawarin mo sana ako, anak. Matagal na panahon ko pinagsisihan ang aking nagawa. At marahil ang paghina ng aking katawan ay parusa sa akin ng langit. Dahil sa aking kasalanan. Pinatawad ko si inay. Hindi ko na rin ginambala pa si Itay Pepito. Hindi na rin ako nagpakita pa kay Don Roberto. Sa halip, nagbagong buhay ako, kapiling si inay at ang aking kabiyak na si Divina. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Floro at ito ang aking buhay. Walang lihim na hindi nabubunyag, kaya huwag ibintang ng tao sa iba ang nagawang pagkakasala. Mga nagsiganap, Susan Robles, June Martin Legaspi, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Floro. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Vea. Maagang pumanaw ang aking ama.
Mula noon, naging sakiti na si inay. Kaya ako na ang nagtrabaho at nanagot sa pangangailangan ng aming pamilya. Oh, yung mga wala pang bayad dyan, ha? Pakilabas na lang po ang pamasahe. Kayo po, mama. Saan po kayo? Dito sa bus niyo. Magandang konduktora. Tinatanong ko kung saan kayo bababa. At ang pamasahe po ninyo, kukunin ko na. Ganun ba? Oh, ito bayad ko. Oh. Sa tungko ako bababa, ha? Yung sukli. Sa'yo na. 500 to. Oo nga. Sa'yo na, sobra. Alam mo kasi, nagagandahan ako sa'yo eh. Crush kita. Sumama ka na lang kaya sa akin. Di bagay sa'yo maging isang konduktora? Pasensya na, ha? Pero hindi ako kalad-karing babae. Oh, eto na ang sukli mo. Sandali. Huwag ka nang magalit. Nasisira ang ganda mo. Bastos ka! Tinawakan mo dibdib ko! Ang ganda pala ng dibdib mo. Bastos! Bakit mo ako sinampal, ha? Chris! Paano mo ang bus? Bakit ano nangyari? Binastos ako ng lasing na to! Bea, ba't hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Pasensya ka na, Chris, ha? Naalala ko pa rin kasi yung walang yang naging pasahero natin. Huwag mo na sirain yung araw mo sa kanya. Total, hindi naman siya nakapalag ng pababain natin eh. Oo nga eh. Buti na lang tumulong din yung ibang lalaking pasahero natin. Bakit naman kasi may mga gagong iinom-inom ng alak tapos di naman pala marunong magdala? O tama, katulad ng walang yang yun. Pero may katwiran din siya. Hindi bagay sa'yo yung magiging konduktora eh. Alam mo kung ano bagay sa'yo? Ano? Ang maging misis ko na. Ano ka ba? Alam mo naman hindi pa pwede yun eh. Dahil pareho tayong wala pang ipon. Hindi. Magsama na lang tayo. Para sa bahay ka na lang. At ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Ano? Paano ko naman matutulungan sina inay, Aber? Para hindi ka na nababastos pa sa bus, di ba? Susubukin ko na lang maghanap ng ibang trabaho. Huwag na lang. Baka mamaya may mandigo pa sa ron eh. Di ba? Hindi naman kita mababantayan dun. Para naman magluloko ako. Di ba? Matuto ka nga magtiwala sa akin. Oh, wala kayong trabaho ngayon ni Chris, anak. Opo, Nay. Sira po yung bus na inilalabas namin. Okay na rin yun, Ate Bea, para makapagpahinga ka. Oo nga, Warren. Tama ka. Masakit nga ang katawan ko ngayon eh. Siyempre, araw-araw kang tagtag sa biyahe. Madalas pang nakatayo. Ano kaya ate kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Total, tapos ka naman ng high school. Ay, tama si Warren, anak. Mahirap dyan sa trabaho mo eh. Nababastos ka kung minsan. May pagkakataon pa na may pasahero kayo naghahanap ng sukle. Kahit hindi pa nagbabayad. Sinabi niya pa, Inay. Pero bala ko talagang humanap na ibang mapapasukan eh. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Gusto ko yung may pera ako. Para kung hindi man ako makapasok ng ilang araw, may magagamit tayo dito sa bahay. Ralph, mamaya na palang alis mo papuntang Cebu. Yes, ma. Medyo matagal ako mawawala. 1 week. Okay lang po ba kayo rito? Oo, anak. Nandito naman si Inday. Yung kotse nyo, wala po bang problema? Para maipaayos ko na bago ako umalis. Ay, huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko na yung asikasuhin. Gusto ko lang po makatiyak na hindi kayo mapapahamak pag nakasakay kayo ron. Iniingatan ko po kayo. Ay, nako. Baligtad na talaga ang panahon. Nung araw, ikaw ang iniingatan ko.
Ngayon naman, ako na ang iniingatan mo. Dahil po may edad na kayo. Pero kahit ganon, ayoko pong mawala kayo sa akin. Maraming salamat, anak. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako para matagal pa tayong magkasama. Ay, ginabi na ako. Hindi bale. Marami namang order ng babango sa amin. Mas malaki na naman ang kikitain namin. Kaya lang nakakainis. Nasira pa yung kotse ko. Sana pala hinayaan ko na lang si Ralph na ipaayos yung kahapon. Yan tuloy ngayon. Sasakay ako ng bus. Kasi naman sayang. Kung magta-taxi ako, magbabayad pa ako ng malaki. Ang lapit na nito sa bahay namin. Bus na lang ang sasakyan ko. Makakatipid pa ako ng malaki. Garayan na tayo, Chris. 20 minutes na lang, oh. Hindi na pwede yan sa isang biyahe. Oo, sige. Pagod na nga rin ako Aba, ano ito nasa kabilang upuan? Clutch bag. Malamang naiwan ito ng huling pasahero natin. Yung matandang babae. Mukhang may kayang babaeng yun Sige, buksan mo nga. Baka pera ang laman yan. O sige. Ay, Chris! Ha? Ang dami, tig-1,000. Bea, malaking halaga tiyak yan. Naku, maaari na nating ipuhunan niya sa isang negosyo, di ba? Chris! Hindi atin ang perang ito. Tiyak ang hanapin ito ng may-ari. Matanda na yun. Tiyak hindi na niya maaalala yan kung saan niya naiwan. Paghatian na lang natin ang perang yan. Ano ka ba? Para na rin tayo nagnakaw sa iniisip mo Teka, sandali. May ID dito sa clutch bag. Ang nakasulat, Ofelia Cordova. Malamang, doon sa matandang babae ito. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Di balik natin ito sa kanya. Ihatid natin. Tanga mo pala Ano? Kwarta na lumapit sa atin, ayaw mo pa? Hindi nga atin ito Mali na ang kinin natin. Kung ayaw mo niyan, akin na. Ano? Ako na lang magne-negosyo. Ay, hindi. Ibabalik ko ito sa may-ari ng pera. Sabi nga akin. Ha? Sinuntok mo ko. Dahil sa halagang ito. Ang tigas ng ulo mo Ayaw mo ibigay sa akin ng pera. Gusto mo pa akong idamay sa katangahan mo. Kung para sa'yo katangahan ang gagawin ko, para sa akin, ito ang tama. Kaya hindi ko ibibigay sa'yo ang halagang ito. Kahit ano pang gawin mo ngayon. Bea! At huwag kang magkakamali, saktan ako ulit. Dahil babaliin ko sa'yo ang dala kong payong. Sama naman ang ugali ng Chris na yun. Mukhang pera. Barumbado pa. O ayun, nalantad ang totoong ugali. Dahil doon sa napulot nilang pera. Kaya nga parang binuhusan ng malamig na tubig ang pagmamahal ko sa kanya, Nay. O Arin? Ibig mo sabihin ate, makikipag-break ka na sa kanya? Kagabi pa. Break na kami. Dapat lang. Ay, hindi ka ba naman nasaktan sa ginawa mo, anak? Ay, hindi po, Nay. Dahil ayaw ko po talaga maging asawa ang lalaking gano'n ang ugali. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho. Tumawag na ako sa operator namin kanina. Sabi ko, hindi muna ako papasok ng 1 week. Gagamitin ko na rin na panahon yun para makahanap ng ibang trabaho. Pero ibabalik ko muna yung pera sa may-ari. Sasamahan na kita ate. Baka balikan ka ng Chris na yun Kahanga-hanga ka, Bea, ha? Mas pinili mong iwan ang iyong boyfriend at ibalik sa akin ang aking pera. Dahil yun po ang tama, Ma'am Ofelia. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho ng nobyo mo?
sabi po ng ate ko, maghahanap na lang siya ng ibang trabaho, Ma'am Ofelia. Oh, o edi sa akin ka na lang magtrabaho. Ay, talaga po, Ma'am Ofelia? Oo, kahit pa kayong dalawa nitong si Warren. May, salamat po. Talaga pong gusto ko na rin magtrabaho para makatulong kay ate. Paggawa at pagtitinda ng pabango ang aking business. At talagang kailangan ko ng mga tauhan na mapagkakatiwalaan. Oh, ito ng ating merienda, Ralph. Oh. Oh, ito ng coffee at may kasamang masarap na sandwich. Thanks, Ma. Kahapon nga pala, nakita ko si Bea at Warren. May dadalhin daw sila mga order ng pabango. Masipag ang magkapatid na yon, ha? Lalo na yung si Bea. Ay talagang mapagkakatiwalaan. Babait at maganda pa, Ma. Parang nagniningning ang mga mata mo nang sabihin ko yon. Gusto mo ba siya, anak? Okay lang po ba sa inyo, Ma? Kung ligawan ko siya? Ay, oo naman, anak. Dahil natitiyak ko, isang mabuting babae ang iyong magiging nobya. Oh, Chris, anong hangin ang nagpadpad sa'yo dito? Bea, naparito ko para humingi ng tawad. Pasensya na, ha? Lumipas pang ilang buwan bago ako natauhan. Kalimutan na natin yon. Napatawad na kita. Talaga? Kung ganoon, tayo na uli. Hindi ganon. Ha? Napatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Pero, hindi na maaaring maging tayo. Bakit naman? Dahil matagal nang nawala ang damdamin ko sa'yo. Bea, Sana maunawaan mo ko at tanggapin mo na lang ang lahat. Salamat na lang, hindi ka nakipagbalikan sa kanya. Dahil kung nangyari yun, masasaktan ako. Ralph? Dahil, ang totoo, mahal kita. Una pa lang kitang makita. Nadama ko na ito. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na malinis ang hangarin ko. Makalipas ang ilang buwan, tinanggap ko si Ralph. At ngayon nga ay kasal na kami. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bea at ito ang aking buhay. Laging may magandang sorpresa ang buhay. Matuto ka lamang maghintay. Mga nagsiganapan: Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Bea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang inang sinikap na magkaroon ng isang payapa at masayang tahanan para sa kanyang mga anak sa kabila ng pagkakaroon ng isang sirang pamilya. Siya ay si Selma.
Nababasa ko ang tunay na kalagayan sa lipunan ng pagkakaroon ng isang silang tahanan na magsimulang tumuntong sa kolehiyo ang aking mga anak. Hindi ko inaasahang makakaranas sila ng diskriminasyon dahil lamang produkto sila ng isang broken home. Nay! Oh, anak, bakit? Ano mo yata umuwi? Kala ko ba may interview ka ngayon sa scholarship na in-applyan mo? Bakit ka umiiyak? Naipasa ko naman po yung interview. Oh. Pero, Nay, hindi po ako tinanggap sa scholarship na in-applyan ko. Ha? Pero bakit? Pagkatapos po kasi ng interview, tinanong po ako kung buo raw po ba ang pamilya natin. Sabi ko po, grade 1 pa lang po ako nang iwan tayo ni Itay. Di ba sabi niyo, wag po ako magsisinungaling sa interview? Di sinabi ko naman po ang totoo. Pero bakit ganun ang nangyari, Nay? Oo naman. Hindi naman talaga dapat magsinungaling. Mas tama pa rin yung magsabi ng totoo. Naman, paano na yan? Anak. Yung scholarship lang po na yun ang pag-asa ko para makapag-aral ako ng college. Nay, ayoko mahinto sa pagpasok sa college. Ayoko po. Talagang hindi mo pa rin makakalimutan yung interview sa atin sa Dean's Office nung papasok pa lang tayo sa First Year College, no man? Yung una kasing pagkakataon na nagsinungaling ako sa buong buhay ko, Enzo. At hindi alam yun ni Inay. Alam mo na naman ang motto ni Inay. Kailangan palaging magsabi ng totoo. Pero minsan yata kailangan talagang magsinungaling, no? Kung sinabi ko kasing ulila na ako sa tatay, pero buhay pa nga si Itay, lalo lang magiging komplikado Yak, itatanong pa nila kung nasan si Itay. Bakit hindi namin kasama sa bahay at kung ano-ano pa. Di sinabi ko na lang, house husband si Itay at si Inay nga nagtatrabaho. Pero tingnan mo naitawid ka sa kolehiyo ng pagsisinungaling na yun. Minsan kasi, hinahanapan na lang tayo ng intelektual na sagot sa mga nag-i-interview sa atin. Naaalis sila kapag higit sa sagot na gusto nilang marinig ang maibibigay natin. Ang mahirap lang, kapag nakakita nilang mahusay ka sumagot, hindi ka na nila titigilan ng mahihirap na tanong. Naawa na ako sa bunso ko nitong huli. Madalas, nagigising na lang ako sa kanyang pag-iyak. Masyado niyang dinibdib ang hindi pagkakatanggap sa kanya sa inaplayan niyang scholarship para sa kanyang pagkukolehiyo. Kung malakas-lakas nga lang itong pagtitinda ng karne, nakikipagsapalaran ko na siya ipasok sa private school Kasi naman bakit kasi may mga foundation na ganun yung patakaran? Oo nga Di ba dapat nga mas tulungan pa nila yung mga estudyanteng determinado na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng pagiging galing sa isang silang tahanan? Kaya nga ako sumasama rin ang loob ko kapag may nababalitaan akong mga ama na inaabandona ang kanilang pamilya. Panalang tungkulin ang pagiging isang ama. At ang pagiging isang mabuting halimbawa ang isa sa pinakamahusay na paraan na maipakikita nila sa kanilang mga anak. Para lumaking mabubuting tao ang mga ito at may takot sa Diyos. Matt! Oh, Enzo. Tingnan mo, may natanggap akong message mula kay Sandra sa Messenger. Kinukumusta tayo pareho. Si Sandra na valedictorian natin nung high school. Aba, bakit bigla daw niya tayong naalala?
Siya pala ang president ng student council ng kanilang university. Ngayon, may scholarship program sila para sa mga incoming freshmen. At may natitira pang isang slot. Oh, Ang gusto raw niya, mula sa alma mater natin kumuha ng isang scholar. Bilang pagtanaw na rin daw niya ng utang na loob sa school. teka, tamang-tama. Naghahanap talaga ng college scholarship si Leia. Magandang balita yan para sa kapatid ko. Oo nga. Saka, sa school din natin graduate ng senior high si Leia. Kaya sakto siya sa slot na yun. Ito nga pala ang iba pang requirements. Patingin. Ipinasa na rin ni Sandra sa messenger, pati yung office ng student council. Binigay na rin niya. Oh, tiyak na matutuwa si Leia sa ibabalita ko sa kanya. Mabubuhayan ng loob ang kapatid ko. Bakit naman kasi yung mga katulad ni Selma at ng mga anak niyang napagkakaitan ng oportunidad? Samantalang sila yung mas nangangailangan. Ay, nako, kung minsan talaga nakakapagtampo rin ang buhay dito sa mundo. Maganda ang pagpapalaki ni Selma sa mga anak niya. Kaya naniniwala akong palaging may magandang puwang na nakalaan para sa kanila rito sa mundo. Kaya wag silang mawawala ng pag-asa. Ituloy lang nila ang mga nasimulan nilang kabutihan. Mabuting tao si Selma. Kaya yun din ang nakamulatan ng kanyang mga anak. Kung alam lang ng asawa ni Selma na higit pa sa ginto ang mga taong itinapon niya. Tamang-tama, kuya. May mga photocopy pa ako na itabi ng mga requirement ko. Ililipat ko na lang sa bagong envelope para maipasa ko sa office ng student council ni na Ate Sandra. Oh, sige. I-message ko siya sa messenger para i-abis ang pagpunta mo ron. Naku, maraming salamat sa inyo ni Kuya Enzo, kuya, ha? Kahit paano, nagkaroon ako ng pag-asa makapag-aaral nga ako sa college. Alam mo, depressed na talaga ako. Gusto ko naman sumuko, alam mo ba? Si Sandra pa rin ang susi ng lahat ng ito, Leia. Mabait din kasi nung kaklase pa namin yun ni Enzo. Noong pa mga magkakasama kami sa high school. Talagang matulog mo siya sa mga estudyanteng nangangailangan. Oo, tatandaan ko. Palagi rin siya sumisilip sa room namin noon. Kung meron kaming hindi naiintindihan sa mga subject, tinuturuan niya kami noon. Basta, mag-review ka pa rin, ha? May entrance exam yung scholarship na yan. Tiyak na may interview rin. Pero sumagot ka na lang kung anong nasa puso mo. Paano kung kailangan ko magsinungaling para lang maipasa yung interview, kuya? Siguro, pinakamainam pa rin magsabi ng totoo. Mas nagbubukas kasi ng mga opportunity ang pagiging matapat. Basta't maniwala ka lang sa sarili mo, sa kakayahan mo. Oo, minsan, pwede tayong magtagumpay sa una nating pagsisinungaling. Pero hindi natin yung dapat makasanayan. Nay! Oh, anak! Bakit? Ano ba nangyari? Bakit iyak ka ng iyak? Naku, Nay, iyak po ng kaligayahan yan. Ha? Kasi nga, nakapasa siya sa interview sa ina-applyan niyang scholarship sa university ni na Sandra. Kaya sa susunod na linggo, pwede na po siyang mag-enroll sa kursong gusto niya. Totoo ba yung sinasabi ng Kuya Mat mo, Leia? Opo, Nay! Dininig po ng Diyos sa mga dasal ko. Binigyan kasagutan po niya ang aking hiling na sana makapasa po ako sa interview na yun. Hindi ba sabi ko naman sa iyo, mahal tayo ng Diyos dahil sinasagot niya ang ating mga dalangin. Lalo na kapag nagdarasal tayo ng tunay ang ating mga layunin at taos sa ating mga puso. Opo, Nay. Kaya hindi rin po ako sumuko dahil alam ko inilalapit tayo ng ating mga panalangin sa Kanya. Tama ka, Leia. Kahit nga kung minsan
Hindi natin alam ang eksaktong sasabihin natin sa ating mga panalangin. Pero alam ng Diyos ang nadarama natin. Hindi talaga matapos-tapos yung pag-iyak mo dahil sa pagkakapasa ni Leia doon sa inaplayan niyang scholarship, ano? Eh, papaano naman? Huling pag-asa na nga kasi namin mag-ina yun. Kaya hanggang ngayon, para pa rin akong nakatuntong sa ulap sa napakagandang biyayang yun. Oo nga. Kaya kahit sa kabila ng maraming problemang pinagdadaanan niyong mag-iina sa buhay, huwag na huwag kang bibitiw sa pag-asa sa iba. Pasasaan ba't magiging maayos din ang buhay niyo sa inaharap? Dahil habang may pag-asa, tiyak na laging may bagong pagkakataong magbibigay sorpresa sa inyong mag-anak. Laging may darating na isang bagong araw para sa inyo. Basta kami ni Luis, nandito lang kami palagi para sa inyong mag-iina, sir. Mananatili nyo kaming kaagapay. Lalo pa sa magaganda nyong layunin sa buhay. Alam niyo bang kasama kayong mag-asawa sa pinagpapasalamat ko sa itaas? Kayo ang naging sandigan ko sa mga sandali ng kagipitan. Biyaya kayo ng langit para sa aming mag-iina. Totoong maraming hamong kinakaharap sa lipunan ang isang sirang tahanan. Ngunit higit pa rin sa paghusga ng ilan, ang gabay pa rin ang nasa itaas, ang makapangyarihan. Lalo na sa katulad naming mag-iina na hindi natatapos sa mga pangarap. Patuloy na pinakikipaglaban ang aming mga pangarap. Sa ngayon, magtatapos na si Matt sa kanyang huling taon sa kursong architecture. Samantalang kasalukuyan naman nagsisikap si Leia sa pag-maintain sa kanyang scholarship sa kolehiyo sa kinuha niyang kursong komersyo. Marami pa magagandang pangarap ang aking mga anak. At bilang isang ina, lalagi lang ako nakasuporta sa kanila. Ako si Selma. At ito ang aking buhay. Ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan. Subalit sa maraming hindi maunawa ang dahilan. Kung kaya hindi maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga miyembro nito. Gayunpaman, hindi pa rin madamot ang tagumpay mula sa isang sirang tahanan tulad ng isang buo at normal na pamilya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Selma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anshing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Ramil. Isa akong security guard. Mahirap lang kami. Kaya naman high school lang ang natapos ko. Kaya lang mapasok ako sa trabahong ito ay labis ko itong pinahalagahan. Pakinggan po ninyo ang paglalahad ko. Ramil, ang aga mo na naman pumasok ah. Alam mo namang ayokong mahuhuli sa trabaho, Dexter.
Sa bagay, kaya nga naging security guard of the year ka eh. Ay, teka, Ramil. Yung isang homeowner, si Sir Teddy, dumarating. Good morning sa inyong dalawa. Ay, magandang umaga rin po. Sir Magandang Teddy. umaga po, sir. Magandang umaga rin. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, sir? Kumusta naman ang pagbabantay nyo dito sa subdivision? Sa time ko naman po, wala namang problema, sir. Ayos lang. Sa akin din po, sa oras ng duty ko, sir, okay lang. Hindi mo naman kayo nahihirapang pakisamahan yung ibang homeowners? Hindi naman ho. Kasi hindi naman pare-pareho mga tao, sir. Kaya kami na lang pong nag-a-adjust. Yan ang gusto ko sa iyo, Ramil. Mahaba ang pasensya mo. At syaga ka. At masipag siya, sir. Naging security guard of the year nga siya eh, sa agency namin. Oh, Ano ka ba naman? Uy, totoo naman yung mga kaibigan, di ba? congratulations, Ramil. Ay, sir. Ay, mamaya nga pala, after ng duty mo, ha? Puntahan mo ko. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige. Maiwan ko na kayo, ha? Sige po. Dexter, narinig mo ba yung sinabi niya? Oo naman. Pinapapunta ka ng kamukha mo sa kanila. Tigilan mo nga yung pagsasabing kamukha ko si Sir Teddy. Kasi naman magkahawig Mas talaga kayo. matangkad at mas mataba ako kaysa sa kanya, no? At mayaman naman siya. Samantalang ako mahirap lang. Kaya hindi kami magkamukha. Oo na, sige na. Pero, ano kaya sasabihin niya sa'yo? Maupo ka, Ramil. Salamat po, sir. Pinapunta kita rito dahil gusto kong alokin ka na maging gwardya namin. Oho. Huwag ka mag-alala. Dodoblehin ko ang sahod mo. Pumayag ka lang. Kasi kailangan ko talaga ng tapat, masipag at mapagkakatiwalaang gwardya. Sir, At pakiramdam ko, ikaw ang hinahanap ko. ako maraming salamat po, sir, sa tiwala niyo. Pero, nagtataka lang ho ako, sir. Bakit pa po ninyo pababantayan itong bahay niyo? Nasa loob naman kayo ng subdivision. May nagbabanta po ba sa inyo? Ang totoo, wala naman akong kagalit. Iba ang problema ko. Anak, ito ng kape mo. Oh. Ay, salamat, Nay. Mabalik tayo doon sa kwento mo sa akin kanina. Ibig mo sabihin, anak? Tinanggap mo yung alok ng mayamang iyon? Opo. Kung sa bagay magandang alok niya, bukod sa dobleng sahod, libre ka pa sa pagkain. Mas makakaipon ka. At hindi lang po yun, Nay. Mabait po si Sir Teddy. Hindi po siya matapobre kahit mayaman. Kaya gusto ko po siyang matulungan sa problema niya. Ha? Bakit, anak? Ano bang problema niya? Ang tagal mo namang dumating, Cheya. Nakailang text ng kapatid mo. Si kuya naman, oh, sobrang atat naman sa'yo. Miss ko na nga rin naman siya. 2 days na kami hindi nagkikita. Bakit nga ba? Nag-iingat lang. Nakita mo yung lalaki nagbukas sa'yo ng gate kanina? Oo, syempre. Pogi eh. Basta pogi nakikita ng mata ko. Ikaw talaga? Sino nga ba yun? Kinuha siya ni Teddy para maging gwardya namin. Ha? Bakit? Siguro. Gusto akong pamanmanan ng asawa ko. Kaya nag-iingat ako. Don't worry, Beshi. Wala naman siya malalaman. Dahil walang guy na nagpupunta rito. Ang hindi niya alam, kuya kong jowa mo. Uy, huwag ka maingay. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo, mapurnana pa ang kayamanang magiging akin pag nawala si Teddy. Gusto mo ba, Tricia? Jowain ko ang SG na yun. Ano? Para safe tayo. I can do that. Kung ganon, nagtataksil sa amo mong lalaki ang kanyang asawa? Opo, Nay.
Yun ang narinig ko sa usapan ni na Ma'am Tricia at ng kaibigan niyang si Chea. Ay, naku. Kawawa naman ang Sir Teddy mo. Oo nga, Inay. Ewan ko pa, kung bakit nagawa pa yun ni Ma'am na lukuhin siya. Mabait at gwapo naman si Sir Teddy. Mayaman pa. Yan. Yan ang malungkot na katotohanan ng buhay, anak. Kung papaanong may mga lalaking babaero, may mga babae ring lalakero. Hindi marunong makontento. Ano? Sinabi mo na ba sa amo mo ang natuklasan mo? Hindi pa po eh. Kasi gusto kong makakuha pa ng ibang ebidensya. Kaya plano ko na subaybayan sina Chea at Ma'am Tricia. Tama po kayo, sir. May masama ngang ginagawang ang inyong asawa. Ano? Sinong kalaguyo niya? Nakuha mo ba sila ng larawan? Magugulat kayo, sir. Dahil ang kalaguyo niya ay ang kapatid ng best friend niya. Ang mga walang iya. Sir, Kaya pala hindi ko mahuli. May kasabot. At kapatid pa na kaibigan niya kasalo niya sa pagtataksil sa akin. sir, huminahon po kayo. Mapapatay ko sila, Ramil. Mapapatay ko sila! Kapag ginawa niyo yun, sir, masasayang lang ang pagtulong ko sa inyo. Dahil masisira din ang buhay niyo. At iyon po ang ayoko mangyari. Napakawalang hiya ni Tricia, Ramil. Wala siyang kwenta. Nasa inyo mga litratong nakuha mo. Sir, pwede niyo itong gamitin para idemanda sila. Makukuha niyo po ang katarungan nang hindi nadudungisan ang inyong mga kamay. Saan ka pupunta, Tricia? Mamamasyal kami ni Chea, oo. Nagpasama kasi siya sa akin, kaya pupunta ako sa kanya. Sinungaling! Bakit mo ko sinampal? Wala naman akong kasalanan sa iyo, ah. Ngayon lang kita sinaktan ng ganyan. Pero ako, matagal mo nang sinasaktan. Nilagyan mo ko ng dumi sa ulo. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko maintindihan yung mga Hindi ka talaga aamin! Ha? Hindi! Aray ko! Ha? Tama na! Sumasobra ka na! Alam ko na ang pagtataksil niyo sa akin ng kapatid ni Chea. Nasa akin ang mga larawan niyo. Napakasama mo, Tricia. Hinao kita sa hirap. Pati ang pamilya mo. Ito mo pala igaganti mo sa akin. Teddy, magpapaliwanag ako, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Sa korte na kayo magpaliwanag ng kalaguyo mo. Lika, Ramil. Sadom ka rin. Naku, pasensya na, sir. Hindi po ako umiinom ng alak eh. Sir, hindi naman kasi doon sa sakit na nararamdaman yung alak. Aminin ko, masasaktan ako. Pero sa isang banda, natutuwa rin. Sir? Natutuwa dahil talutas ang problema ko nang hindi natutungisan ang aking mga kamay. Ako rin po natutuwa rin, sir, dahil nakinig po kayo sa akin. Salamat sa tulong at payo mo. Nakuha kong katarungan para sa akin. At kasama ko pa rin ang anak namin ni Tricia. Sir, mabait kayo. At hindi matapobre na tulad ng ibang mayayaman dito sa subdivision. Kaya naman tinulungan ko po kayo. Mula ngayon, Ramil, hindi mo na ako amo. Anong... Ibig kong ituring mo kung isang kaibigan. At gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Magandang hapon po, Aling Maura. Oh, Dexter. Ikaw pala. Ramil po, nandiyan po ba? Matagal ko na po kasing hindi nakakakwentuhan ng kaibigan kong yun eh. Ay, wala pa eh. Pero darating yun. Dahil isasama niya rito ang kanyang Sir Teddy.
Sir Teddy? Pupunta dito? Ay, oo. Gusto raw ako makilala. Ay, naku, mabait po yun, Aling Maura. At kamukha pa ng kaibigan ko. Talaga? Oo. Ah, hindi nabanggit sa akin yun ni Ramil. Diyos ko. Totoo nga pala ang sinabi ni Dexter. Kamukha ni Ramil. Ang lalaki ito. Sir. Nagulat sa inay. Hindi ko sinabanggit sa kanya na magkamukha tayo. Magandang hapon po, Aling... Maura. Maura po, sir. Maura Cristobal. Maura? Maura Cristobal? Inay? Anak ko. Anak ko. Kaya pala kapangalan mo si... Inay? Ibig bang sabihin ito? Siya ang kakambal ko? Oo, anak. Siya ang kakambal mo ipinaampong ko kina Mrs. Santiago. Nang 5 taon pa lamang kayo. Patawarin mo sana ako, Teddy, anak. Ginawa ko yun upang maipagamot nila ang iyong malubhang sakit noon. Pero paniwala ka, napakasakit sa akin ang lahat. Naunawaan ko po kayo, Inay. Hindi po ako galit sa inyo. Sinabi rin po sa akin ni na Mami na wala po kayong hininging pera sa kanila. Ang gusto niyo lang ipaggamot nila ako. Totoo yun, anak. Kaya pala maghawig tayo. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Ikaw pala ang kakambal ko. Teddy. Masayang-masaya kaming lahat ng mga sandaling yun. Dahil isang matamis na katotohanan ang nahayag sa amin. At yun na rin ang naging simula ng pagkabuo ng aming pamilya. Sana po naibigan nyo at pinapulutan ng aral ng aking inilahad. Ako nga po pala si Ramil, isang security guard. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, June Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Maynard Lanticho at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nagsisi sa paninindigan sa kanyang pag-ibig. Siya ay si Bessie. Spoiled ako kay Daddy, kaya madalas pagtalunan nila yon ni Mami. Pero dahil si Daddy ang father de pamilya, talo pa rin si Mami. At ginamit ko ang pagiging spoiled ko para makuha ko ang aking gusto. Daddy, ayaw niya po akong panagutan. Walang yan yun. Matapos kang galawin, ayaw kang panagutan. Pero suminahon ka. Ang puso mo. Paano ba kasing may nangyari sa inyo? Ganoong hindi mo naman boyfriend si John. Nagkainuman po kami, Mami. Ayun nga. May nangyari sa amin. Hindi mo dapat pinayagan yon, anak. Alam mo
namang may iba siyang nobya. Huwag niya na ako sisihin. Nandito na to eh. Tulungan niya na lang akong palagutan niya. Pero anak, sa ginawa mo, masasaktan ng nobya niya. Silang dalawa. Dahil silang talaga nagmamahalan. Pag hindi niyo ako tinulungan, magpapakamatay ako. Sige. Anak, huwag mong gagawin yan. Mahal na mahal ko si John, Daddy, Mommy. At hindi ko matatanggap na mawala siya sa akin. Lalo na ngayon may nangyari na sa amin. John, tulog na tayo. Untok na ako eh. Matulog ka na. Hindi ko dalang higaan. Ito naman. Honeymoon natin ngayon. Alam mo, hindi ako masaya sa pagpapaksal sa'yo. Inuksan mo ko para mapikot. Pinilit lang ako ng daddy mo. Binantaan ang buhay ko. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana tanggapin mo na ako bilang asawa mo. Pangako, gagawin ko lahat para maging maligaya ka. Huwag mo kong hawakan. Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo na pinilit mo ko. Pagsisisihan mo. Chad, lasing ka na. Hmm? Tama na yan. Lagi ka na lang naglalasing eh. Hindi pa ako lasing, Arnel. Alam ko pa ang ginagawa ko. Hindi pa nawawala sa isip ko ang matinding sama ng loob ko ngayon. Sa bagay, hindi kita masisisi. Galit na galit sa yung nanay ni Eden. Kasi nga, iniwan mo yung anak nila. Ngayon, nagtangkang magpakamatay si Eden dahil doon. Siyang talagang mahal ko, Arnel. At pinagsisisihan ko na nagpatukso ko kay Bessie. Buti na lang, nakaligtas si Eden sa kamatayan. Kung nagkataon, lalo kang masasaktan. Ang hirap ng loob ko na nararanasan ngayon. Kaya, ipararanas ko rin kay Bessie. Isinusumpa ko yan. What? Isasangla mo sa akin itong mga alahas mo? Oh, Sheila. Pero bakit? Wala akong pera. Kasi hindi nagbibigay si John kahit na sumusweldo siya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pinahihirapan ka na niya ngayon. Ayoko namang humingi ng pera kay Daddy. Lalo lang siya magagalit kay John. Paano gagawin mo, Bes? Baka maubos yung alahas mo sa kasasangla niyan. Magtatrabaho ko uli sa company namin. Sasabihin ko kay Dad. Gagawin ko yun para lang malibang. Ay, huwag kang magagalit ha. Kaibigan mo ko. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi mo kasi dapat pinilit ang sarili mo kay John. Tuloy mo yun, ayan. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa iyong sariling ulo. John? Ano to, ha? Ano to? Oh, nakita mo na pala eh. Isa ko pang cellphone yan. Walang niya ka. Bakit nagtatago ka ng cellphone sa akin? Karapatan kong magkaroon ng isa pang cellphone. Akin na yan. Akin na. Alam ko na lahat. Dito kayo nag-uusap ng babae mo?
halika. Ano mo na pala eh? Ibigay mo na sa akin yan. Oh, yan! Walang yaka. Bakit mo itinapon ang cellphone ko? Walang yaka. Aray ko! Wisit ka! Ikaw pa may ganang manampal! Ikaw nga to ng loko! Lahat ng mga ginagawa ko para maging ideal wife sa'yo. Bakit sinasaktan mo pa rin ako? Una mo akong sinaktan, Bessie. Kami ni Eden. Kaya gumaganti lang ako. Trina, bakit ka malungkot? Naiisip ko lang ang anak natin. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Lagi ko siyang nakikita sa kumpanya. Siguro, kaya hindi ka na dinadalaw dahil ayaw niya na sinesermonan mo siya. Pinangaralan ko lang naman ang ating anak para mapabuti siya. Kinokontra mo siya. Kaya sa halip na maging masaya, naiinis ang anak mo. At akala mo ba, masaya ang buhay niya kay John? Trina, Nagkakamali ka. ano ka ba? Bakit mo nasabi yan? Anong nalalaman mo? Hello, Tito Petrus? Napatawag po kayo. Gusto lang akong alamin sa'yo, Sheila. Po? Ano po yun? Best friend ka ng anak ko. Kaya ikaw ang naisip kong tanungin. Tungkol sa tunay na kalagayan ni Bessie kay John, Tito, sabihin mo sa akin, sinasaktan ba ng lalaking yun ang anak ko? pasensya na po, Tito, pero wala naman pong sinasabing ganun sa akin si Bessie. Siguro mas mabuti po kung siya na lang ang tanungin nyo. John? Ano ibig sabihin nito? Bakit may mga maleta dito sa sala? Akin ang mga yan. Bakit nakalabas ang mga yan? Kahit pala matalino ka, may pagkatanga ka pa rin, no? John, Aalis na ako. Hindi ko na makakayang makasama ka. wag. Anong wag? Pwede. Huwag mo akong iiwan. Ano ba dapat kong gawin para matanggap mo na asawa mo na ako? Wala. Dahil kahit ano pang gawin mo, at kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, hindi kita magagawang mahalin. At hindi na magbabagong isip ko. Hihiwalayan na kita. Wag, John. Gusto mong subukan? Sige, magsumbong ka. Sabihin mo sa daddy mo na hiniwalayan kita para mapatunayan mo na handa na akong mamatay ngayon kaysa magsama pa sa'yo. John, huwag ka umalis. Huwag mo akong iwan. John! Daddy, Oh, bakit ka umiiyak, anak? Ano problema? si John. Iniwan niya na ako. Ano? Sabi niya, hindi na raw niya makakaya makasama pa ako. Hindi pa rin niya ako matutuwang mahalin hanggang ngayon. Ang walang yan yun. Papatayin ko siya. Papatayin ko. Ay, Daddy, bakit po? hindi ako makakahiya. Daddy, ay! Oh, Daddy! Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Nawala ng malay si Daddy! Tulong! Petrus, sasama ko. Bakit mo naman ako iniwan? Daddy, di kayo dapat wala. Paano na kami ngayon ni Mami? Nakikiramay po ako, Tita Trina.
Bessie, Oh, Sheila, napakasakit. Alam naman ni Petros ang sakit niya sa puso. Pero bakit hindi pa rin niya naingatan ang kanyang sarili? talaga po sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tito. Sheila, kasalanan ko kaya namatay si Daddy. Kung hindi ko sinabi sa kanya na hiwalayan na ako ni John, hindi siya magagalit. Hindi siya aatakin. Kasalanan ko ang lahat. Ako at ang kapusukan ko ang nagpahamak sa daddy ko. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Napakasakit para sa akin ang pagpanaw ni Daddy. Dahil alam ko, kasalanan ko kaya nangyari yun. Ngayon, kami na lamang ni Mami magkasama. Pinipilit kong kalimutan ang kabiguan at kalungkutan. Bago ako magtapos na sasabihin ko, gusto ko sanang tawagan ng pansin ng mga nakikinig, lalo ng mga kabataan. Huwag niyo sanang ipilit ang inyong kagustuhan. Huwag niyong ipahamak ang inyong mga magulang. Huwag kayong maging mapusok dahil hindi niyo alam ang dulo ng inyong kapalaran. Ako po si Bessie at itong aking buhay. Pait ang lasa ng pag-ibig na hinog sa pilit. Huwag sanang kalilimutan yan ng mga nagmamahal. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, Jeneline de la Cruz at Rosana Villegas sa papel na Bessie. Naglapat ang angkop na tunog Jerry Montiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang muntik nang masira ang kinabukasan dahil sa mga kaibigang akala niya ay totoo at mapagkakatiwalaan. Siya ay si Miguel. Mula pagkabata, ang lola ko na nag-aruga sa akin. Ngunit dahil stricto, natuto akong magrebelde at humanap ng sarili kong kalayaan hanggang sa napabarkada ako noon. Doon nagsimula ang aking kalbaryo. Ano? Sinong matapang? Lumabas ang matapang? Mga walang iya kayo. Miguel! Yo, ano ikaw? Ikaw ang matapang, ha? Inaamo mo ba ako? Damo ka? Ay, ko, ba? Lasing na ka na naman. Hindi mo na naman ako nakikilala. Umuwi ka na dahil hindi pa nakakatulog si Mama dahil sa'yo. Sino nga para pauwin ako, ha? Bilisan mo! Ano? Gina! Ay, naku. Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi nakatiis ang matanda. Hoy! Ang pinakamamahal kong lola pala. Ay, apo, halika. Tutulungan na kita. Ma, sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong susunod dito. Hindi mo naman kayang iuwi itong mag-isa eh. O, hindi hihilahin ko siya papauwi. Teka, bitiwan niyo ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Tama na. Ah! Tumahimik ka na dahil marami nang natutulong. Wala akong pakialam! Aray ko,
Sakit ang ulo ko ah. Miguel. La. Apo, ito oh. Ano yan? May higop ka nitong sabaw. May trabaho ka ngayon, hindi ba? Anong oras na po ba? May alas 7 na. Oh, ito. Higupin mo na ito habang mainit pa. Sige na. Ay, nako. Kaya umaabuso yan kasi. Ini-spoil nyo. Nako, Gina. Aga-aga. Huwag ka nga maingay dyan. Ay, Miguel, mais ka ha? Kung nabubuhay pa si ate at nakikita kang ganyan, baka kung ano nang gawin nun. Wala ka nang ginawa kundi uminom gabi-gabi. Ayoko na, La. Nawala na ako ng gana eh. Ay, kakunti naman nung nahigop mo, Miguel. Ma, wag mo kasing binibaby yung apo mo. Tanda-tanda na nun eh. Kaya hindi siya nakikinig sa akin eh. Ay, sa totoo lang. Abay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya eh. Kailangan niyang disiplinahin. 70 anyos na ako. Napakatanda ko na para disiplinahin siya gaya ng ginawa ko noon sa inyo. Abay, kapag nagpatuloy siyang ganyan, ako, makikita nyo, dadating ang araw na makukuha niyang hinahanap niya. Miguel, bilisan mo. Pare, tagal mo. May trabaho ko eh. Uy kami, wala. Oo naman ah, hambay lang kasi tayo. Sa bagay. Saan ba tayo pupunta? Sasamahan natin itong si Aris Manligaw. Hindi tayo iinom kundi aakyat ng ligaw. Bago yan ha. May nakakilala kasi ako magandang dilag na bumihag sa puso ko. Dilag. Pare, siguruhin mo lang na mapapasagot mo si Jessa. Dahil kung hindi, aagawin ko siya. Pare, walang talo-talo. Humanap ka rin na sa'yo. Tara na. Ano pa hinihintay natin? Ayos, tara. Wala pa rin dumadaang sasakyan. Nangangalay na ako katatayo dito. Hi, miss. Sino ka? Aris. Ikaw, ano pangalan mo? Bakit ba ako nilapitan nito? Sige. Dahil ayaw mo sabihin ang pangalan mo, ako na lang magpapangalan sa'yo. Teka, ano ba magandang ipangalan sa'yo? Beautiful. Ayos ba, Miss Beautiful? Pwede ba? Umalis ka nga rito. Taray mo naman. Nakikipagkilala lang naman ako eh. Ayoko makipagkilala sa'yo. Ano pare, kaya pa ba? Mataray pare. Miss, baka naman sa akin, gusto mong makipag-usap. Di hamak na mas guwapo ako dito sa barkada ko. Aalis ba kayo? O tatawag ako ng pulis? Huwag naman. Ay, may paparating na sasakyan. Sasalubungin ko na lang para makasakay na ako. Uy, pare, tinalikuran tayo. Sige lang. May araw ka rin sa akin. Ikaw naman para unang lumapit sa kanya. Ha? Miguel, nung una, hindi ka lumabas eh. Ba't ba pinagtitripan mo yung babae yun? Estudyante pa yata yun. Alam mo ba yung tinatawag na love at first sight, pare? Sigurado ka bang love? Baka ibang letter L yan, pare. Basta, Miguel, kapag hindi siya nakipag-usap sa'yo, hilahin mo kaagad. Ha? Kami na bahala sa kanya. Bakit? Anong gagawin niyo sa kanya? Huwag ka maingay. Dadaan ka sana namin sa Santang Dasalan eh. Kaya lang, masyado kang pa-hard to get. Ano mo bang matagal na ako nang gigigil sa'yo? Ha? Miguel! Kayo sa Oy! Ang tinatay-tayo mo dyan! Busalan mo bibig nito, ingay eh! Kaya bitipan niyo ako! Miguel, ano ba gagawin natin sa kanya? Baliw!
Ibaba mo na yung zipper mo. Ano? Bango-bango mo. Ma, nakahumaba na yung leeg nyo katatanaw dyan kay Miguel. Hindi siya umuwi kagabi, Gine. Ay, baka kung saan ay inabot ng kalasingan yun. Paano kung may nangyari palang masama sa kanya? Buti bahala siya sa buhay niya. Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Ay, mag-almusal na kayo. Kung uuwi yun, uuwi. Teka, ayun no. Tumatakbo papunta rito. Si Miguel yun, di ba? Makakatikim talaga sa akin ng Miguel na yan. Eh, kaya nagre-rebelde kasi kung ano-ano sinasabi mo. Ma! Oh, Miguel! Lola, Bakit kayo ka lang? itago mo ko. Hinahanap nila ako eh. Hinahanap nila ako pero wala akong ginawa. Wala akong ginawa, La. Sino? Ay, sino naghahanap sa'yo? Hoy! Ba't ganyan ang itsura mo? Pawis na pawis ka. Tsaka puro putik yung paa mo. Auntie Gina, tulungan mo ko. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Nagdudroga ka ba? Bakit nanginginig ka? Ano ba nangyari, Miguel? Opo. Opo. Hoy, Pulis ba itong nakatayo sa labas ng pinto natin? La, hindi, La. Huwag niyo sasabihin na narito ko. Huwag. Nagmamakaawa ako. ito na nga bang sinasabi ko, Ma? Kita nyo na? Diyos ko, Mamagin. Tulungan mo apo ko. Sabi ko naman kasi, huwag siyang nakikipagbarkada sa mga walang kwentang yon. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Kanina ka pa paulit-ulit sa sinasabi mo. Bakit ba hindi ka na lang manalangin? Wala namang maitutulong yung kada daldal mo dyan para mapalaya si Miguel. Kahit na manalangin pa tayo, kung talagang kasama siya doon sa nanggahasa sa dalagan na yon, ay mabubulok siya sa kulungan. Hindi. Naniniwala akong hindi niya yun magagawa. Ay, hanggang ngayon ba naman? Pinagtatanggol niyo pa rin siya? Pasaway si Miguel, oo. Pero hindi siya masamang tao. Hindi niya yun magagawa. Nadamay lamang siya dahil sa mga barkada niya. Ay, sana nga. Sana nga. Dahil kung totoong ginawa niya ang krimen na yon, hindi ko siya mapapatawad. La, maniwala ka. Hindi ko ginahas ang babae yun. Hindi ko yung magagawa. Oo, apo, alam ko. Kaso, isa ka sa mga itinuturo niyang kasabwat ng dalawa mong kaibigan. Kaya hanggang hindi natatapos ang hearing. Look, dito ka muna mananatili sa bilangguan, apo. Tiisin mo lang muna ang sitwasyon dyan sa loob, apo, ha? Makakalabas ka rin. May awaan Diyos. La, ayoko rito. Gusto ko nang umuwi, La. Isama niyo na lang ako. Kaso hindi maaari, apo. Hayaan mo. Palagi ka namin bibisitahin ng auntie mo. Kung alam ko lang na mangyayari to. Kung alam ko lang. Sana hindi ko na kayo sinuway sa mga pangaral niyo sa akin. Nagsisisi na ako, La. Pinagsisisihan ko lahat. Ma, hindi ba ngayon makakalabas si Miguel sa kulungan? Eto na nga siya. Paparating na. Wala naman kayo mapagsidlan ng tuwa. Ay, halos 1 taon di siya nakulong, Gina. Siguraduhin niya lang na magbabago na siya. Dahil kung hindi... La? Miguel! Naku, Miguel, apo. Halika, pasok ka. Pinagluto ka namin ng auntie mo, ng mga paborito mo. Apo. Bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka kasi nakalaya ka na? Absuelto ka sa kaso? Patawarin niyo ako, La.
Oo. Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka na, Apo. Tayo. Sige na, tumayo ka Patawarin na. niyo ako la. Isa akong kahihiyan sa pamilyang ito. Miguel, kung totoong nagsisisi ka na, ayusin mong buhay mo. Ang tanda-tanda na ng lola mo para mag-alala pa sa'yo. Pangako, Auntie, Lola. Pangako, hindi na mauulit. Magpapakatino na ako. Pangako. Para sa akin, isang bangungot ang nangyaring yun na hanggang ngayon ay hindi nawawala sa aking alaala. Pero dahil sa pangyayaring yun, napagtanto ko kung gaano kahalagang pangaral sa akin ng aking auntie at lola. Totoo nga ang sabi nila, may mga leksyon sa buhay natin na kailangan nating matutunan sa mahirap at masakit na paraan. Nawa po'y may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Miguel, dating pasaway, at ito ang aking buhay. Ang pangaral ng mga nakatatanda sa atin ay hindi lamang mga salitang walang kahulugan. Madalas, ito ay ilaw na nagsisilbing gabay sa ating mga tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Yudel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Miguel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.